po, dumating na ang matinding kinatatakutan ni Sara Lustay Duterte. Ngayong araw na ito naganap ang hindi inaasahang pangyayari. Ay wala na hong lusot. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto, latest update kay Sara Lustay Duterte. Kasong plunder. Ngayong araw na ito, kasunod na ang arrest warrant para siya ay ikulong. Nako po. Ay sige nga, ilike muna natin ang video na ito. Sabay-sabay po natin i-like. Kung nagustuhan nyo, please subscribe my YouTube channel. Sa wakas, itong mga naghihintay ng hustisya para ho dito sa mga pera na ninakaw di umano ni Sara Lustay Duterte. Ilang oras lang ang nakakaraan ay mayroon pong naganap na hindi inaasahang pangyayari ni Sara Lustay Duterte. Kasong plunder, kasunod ang arrest warrant para siya ay ikulong. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. At heto, ibabahagi ko muna sa inyo ito. Itong resibo. Naku, kung magugulat po kayo. Sa ibabahagi ko po sa inyo. Sa dami ho ng ebidensya. Aba, ay baka magtaka ho kayo. Ay sandali lang, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Kayo po ba ay pabor dito kay Sara sa naganap kanina? Pabor po ba kayo sa naganap ngayong araw na ito? Na itong si Sara Lustay Duterte ay sa kasong plunder ay kailangang arestuhin at ikulong. Sa comment section, ninanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Eto mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo ang ilang kaganapan. Kanina lang ho ito, mga ilang oras ang nakakaraan. Ngayong araw na ito naganap. Muli kong ulitin, ito na ang kinatatakutan ng pamilya Duterte. Kahit itong mga kapatid ho nito. Unang-una, si Sara Lustay Duterte, mga kaibigan, katapusan na ng kanyang karir dito. Ay wala ho tayong magagawa kapag umiral at pinatupad ang tunay ng ngipin ng batas. Ay masakit ho yan kapag pinatupad, lalong-lalo na kapag mayroong matibay na ebidensya. Shoutout po sa lahat mga kaibigan. Heto ho. Nako, pakinggan po natin. Nako. Hinaina ng patong-patong na reklamo ng ilang civic groups si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman dahil ito sa umano'y maanumalyang paggamit sa higit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan dating kalihim si Duterte. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si JC Cosico. JC. Naku po, eto na mga kaibigan. Akala nyo Sara Lustay Duterte, akala mo mga didilis kayo, ay nakalimutan na itong confidential funds. Ay hindi ho. Ay ipapakita ko sa inyo ang napakaraming matitibay na ebidensya laban ho kay Sara Duterte. Aba, ay baka magtaka ho kayo. O patapusin muna natin ito. Ano daw ba ang basihan nitong mga reklamong sinampa laban kay Vice? Ruth, bungkos-bungkos sa mga dokumento ang bitbit ng civil society leaders na maghain nga sila ng patong-patong na reklamo laban kay VP Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang nga dyan yung plunder, bribery, malversation, graft, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution. Inireklamo din nila ang 15 pang opisyal na OVP at DepEd kung saan siya naging dating secretary. Kabilang nga dyan ang dating chief of staff niya na si Attorney Zuleika Lopez at dating spokesperson na si Michael Powa. Kaugnayan ng maanumalya o anong paggamit ng kabuuang 25.5 million pesos ng confidential funds ng pareho pong opisina. Pera ho ang tambayan to. Pera nyo. Pera ng tambayan, lalong-lalo na ho. Itong mga nagbabayad ng malalaki ng tamang buwis. Iniipon ho ng pamahalaan, subalit kinuha ni Sara Lustay Duterte. Wala akong problema ito mga kaibigan, ayon po
sa mga nagbibigay ng anumang public opinion. Karapatan nila nagbayad ng buwis, karapatan ko rin ho na magbayad ng tamang buwis. But ang gustong ipunto ho dito, dapat naman hindi ito ginamit ni Sara Lustay Duterte sa masamang paraan. Ginagamit to ninanakaw ho ni Sara Lustay Duterte di umano ayon sa mga dokumento. Hoy Piatos, lalabas ka rin. Nakaw. Isa sa mga complainant na si Father Flavio Villanueva ay dapat malaman kung saan po napunta at kung nagamit ba sa tamang pamamaraan ang pondo ng bayan. Naungkat din po sa reklamo ang anilay gawa-gawang mga pangalan gaya ng Mary Grace Piatos na nakasaad sa acknowledgement receipts na tumanggap umano ng confi funds mula po sa tanggapan ng bise. Kanila rin po pinuna itong anilay pag-iwas ng bise sa pagsagot sa issue ng confidential funds. Dahil sabi nila, kung si VP daw ay walang tinatago, dapat siyang kumarap sa investigasyon. Ito rin daw po ay hindi usapin ng politika. Ayon pa nga sa complainant, ay mahalaga rin. Tingnan nun natin ito. Nagpapa-press conference ito. Ang sasabihin nito ay politika na naman. Wala daw mga basihan. Ay, sanay na kami diyan, basta didilis. Ay talagang utak dilis. Hindi naman no lahat, mga kaibigan. Sige nga, titingnan natin ang tigas nyo. Titingnan natin sa bagong ombudsman. Kulungan ng bagsak mo talaga, Sara Lustay Duterte. Dahil ang ombudsman ngayon ay hindi na katulad ng ombudsman noon na hindi tumitingin sa ebidensya. Tanim ombudsman kayo noon Kahit kayo ay may kasalanan at kailangan litisin sa mga kaso, ay hindi makapagsampa ng kaso sa ombudsman dahil alam nyo no, itong si Ombudsman Marites ay tanim nyo yun para hindi kayo makasuhan. Na masilip ang bank accounts ng bise. Narito po ang pahayag din na Father Villanueva at ni Dr. Shelo Nardo. Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. May malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. Ayan mga kaibigan, na ngayon pong araw naganap yan, araw ng Biyernes. Na-vlog din natin ito noon. Ang sabi ko nga, araw ng Biyernes ay makakasuhan ng plunder sa ombudsman itong si Sara Lustay Duterte at naganap na mga kaibigan. Nako, matinding laban ho ito. Dahil alam po natin na ang ombudsman ngayon na si Boying Remulla ay hindi po natutulog, talagang gumugulong kaagad ang kaso. Tingnan nyo ho ito si Saldico. Kinasuhan sa ombudsman, ilang linggo lang ho ay lumabas ang arrest warrant. Tingnan po natin dito kay Sara Lustay Duterte. Dahil napakadami ho ng dokumento. Nandiyan ho, ipapakita ko, ipaplas ko. Yan ho lahat ng dokumento, mga kaibigan, na ebidensya na laban kay Sara Duterte na nakapaloob ang confidential funds. Nandiyan po ang magbibigay daan kay Sara Lustay Duterte para ikulong ng tuluyan. Abangan po natin ito mga kaibigan. Muli kong inuulit, ang ombudsman ho ngayon ay napakabilis ng aksyon. Hindi po natutulog sa pansitat. May prueba na po yan. Saldico at yung iba pang nilabasan ng arrest warrant sa flood control project. Iskandal. Nakakulong na po ngayon. Tingnan po natin, ito naman si Sara Lustay Duterte. Kasunod na ho dito sa maniwala po kayo at sa hindi. Kasong plunder ngayon, kasunod ho dito, sigurado ang arrest warrant para ikulong si Sara Lustay Duterte. Yan ho ang abangan natin at kabang-abang yan mga kaibigan. Sa like ko sa video na ito, maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.